Well, may tatlong bagay na inutos na si Speaker Romualdez dyan. Unang-una is yung pag-alis ng small committee na madalas natutulig siya. Ako na mismo magsasabi po sa inyo, nung ako'y congressman, 5 beses ako naging member ng small committee. Ang small committee po, yan po ang nagre-reconcile ng mga individual at saka institutional amendments. Bago po ipadala ang budget, papunta po sa Senado. Wala pong pinag-uusapan dyan nung panahon ko at nung nakaraang taon sa balita ko, sa nakita ko, wala pong individual amendments dyan. Yung personal na galing po sa isang congressman ng Laguna na gusto niyang magkaroon ng panibagong pondo para makapagpatayo ng halimbawa na farm equipment o kung ano man po yan, hindi po yun dyan. Ang papel lang po ng small committee are institutional changes na lumabas doon sa mga hearing. Na-realize na ang mga teachers walang internet allowance. Doon po ipapasok po yun. Nalaman nila na walang necessary equipment ang mga magsasaka pagdating po doon sa rice tariffication law. Doon po tinatago yun o naglilipat. Hindi po ito ng mga individual amendments. Nangyayari po yun generally sa bicameral conference na. So, sabi ni Speaker, masyadong controversial, alisin na natin yan. So, pangalawa is, instead of having that, is naglagay ng subcommittee ang Committee on Appropriation to be led by the Senior Vice Chair, ang former Governor ng Bataan, si Congressman Abet Garcia, para tanggapin ang mga individual o district or, in a sense, parochial concerns. Okay. Doon po yung nilalagay para kilatisin. At ang pangatlo, sinabi na rin ni Speaker na buksan na yung BICAM na yan. Okay. Kasi kung napakarami naging katanungan dyan, isama na natin sila dyan sa publiko isiwala. At may pang-apat pala, sorry, Jovi, Yes. Ma'am Maricel, is isasali ang mga civil society organizations. Okay. May 2 o 3 araw sila para magpresenta. Okay. Bibigyan sila ng kopya ng NEP para kilatisin nila ito at para tingnan at pakinggan kung ano kanilang mga opinion pagdating sa at mungkahi pagdating sa budget.